Anong klaseng hayop nga ba itong ICC? Produkto po ito ng The Rome Statute of 1998. 125 mga bansa ang sumali po rito. Nagratifika po nito. Ano po? At syempre, ito naman pong diwa, kumbaga, ng United Nations ang siyang isinusulong nito pong ICC. Ano nga ba ang diwa ng United Nations? 4 freedoms of man. Freedom of speech, freedom of religion, freedom from fear, freedom from want. Yung mga basic needs ng tao po, ano po, food, shelter, clothing, siyempre kasama na din po dyan yung edukasyon at yung pong livelihood program, siyempre, ano po, clothing, hindi tayo dapat nakabahag. Pero, ano nga po ba ang eksaktong proseso? At para kanino gumigising ang mga huwes, ang mga prosecutors nito pong ICC? At bakit? Bakit kailangan nilang sa ganong paraan, sa ganoong mga motibasyon sila ay gumising? Kilatisin po natin. Kilatisin po natin sa episode na ito ng ating Century Serie, Journey to Democracy. Na ang pamagat, ICC. Anong klaseng hayop ka nga ba? Paano? Tara na! Dali muna. Bago ang lahat, mga luma ay dapat na natin palitan pagsapit ng 2028. Pahirit po. Pahirit ng konting suporta sa ating Juror YouTube Advocacy Channel, Mr. Juror Kit Kilatis Lagari. Opo, ayun po abang lingkod. Dr. Sixto Kit Kilatis Lagari, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Ako din po ang founder ng Philippine Trial by Jury Movement na i-level up na po natin into Partido KKK 2.0, Demokratiko. Partido po natin ito, atin po ito, puwersa 99.9%, it's a puwera. At ang pangunahin po nating plataforma, advokasya, dakila at dalisay na advokasya o diwa ng himagsikan ni Nagat Andres Bonifacio Sampo ng ating mga ninunong katipuneros. Ipagpatuloy po natin, gawin po natin ang himagsikan sa halalan 2028 and beyond. Ano po ba ang dakila at dalisay na diwa ng himagsikan? Unang-una, makapagtatag ng malayang bayan. Demokratiko, demokrasya ala Amerika. Pinalawak na sangguniang bayan. Ugnayan po sa pamamagitan ng mga nanunungkulan sa pwesto at ng mga soberano o may kataas-taasang kapangyarihan sa bayan, mga we, the sovereign Filipino people. At back to basic na sistema ng katarungan, yung totoong katarungan, trial by jury of we, the sovereign Filipino people, justice system. Yan po ang tunay na diwa ng himagsikan. Ang siste, bukod sa pinaslang nila Sigat Andres Bonifacio, kasama sa napaslang yung pong pangarap Pinoy. Makatarungan at makataong lipunan, powered by hukumang trial by jury of we, the sovereign Filipino people, justice system. Kaya hindi po nailagay sa Bill of Rights ang karapatan sa trial by jury natin mga soberanong mga mamamayan doon po sa 1898 Constitution, sa 1935 Constitution, sa 1973 Constitution, at sa 1987 Constitution. Panahon na
para tayo po ang magsasakatuparan nun. O, atin pong isa isip, isa puso, at isa katuparan ang tunay na dakila at dalisay na diwa ng himagsikan. Isang makatarungan at makataong lipunan sa pamamagitan ng hukumang patas para sa lahat. Ang kambanduko ng demokrasya, the epitome of democracy. Trial by jury of we, the sovereign Filipino people, justice system. Like, share po at mag-subscribe sa ating pong YouTube Juror Advocacy Channel. Malaking ambag na po yun para sa ating advokasya, nakapaki-pakinabang para po sa halos lahat tayo. O lahat sa ating sahanay ng 99.9% sa pera, o hindi man, lahat tayo makikinabang. Paano? Tara na! Juror KKK 2.0 Revolution. Po, so, unahin po nating kilatisin ito pong kwalifikasyon, nominasyon, at eleksyon ng mga judges at prosecutor, maging ng presidente ng ICC. No? So, may mga konting pagkakaiba lamang po ito. Ang ICC sa hukuman trial by jury, negligible. Konting-konti lamang po kung mga madalan sa hilot. No? Ano-ano ba itong mga ito? Unang-una, yung pong random selection versus election. Kasi po, dito po sa ICC, meron pong kailangan i-nominate ang mga judges, no? ang mga prosecutor, at yung presidente. Sino po ang magno-nominate? Yung pong miyembro ng yung state party to ICC o the Rome Statute, no? So tayo, dahil umalis na si Karma Digong, siya lang, para siyang hari, dahil niya pa yung reyna noon, si Queen Elizabeth, ng England. Bakit? Ay nung kumalas ang England sa European Union, idinaan sa plebisito. Hindi po ang nagdesisyon yung kanila pong monarch, si Queen Elizabeth. Hindi po, sapagkat demokratiko umiiral po sa England, constitutional monarchy. So inilapag, nilagay sa mga palad ng mga hindi nga po sila sovereign people of Great Britain. Hindi po, sila po ay mga national lang. For all intent and purposes, subject po sila ng monarch, ng kanilang reyna. Pero dahil nga sa naitatag na nila sa pamagitan ng Magna Carta of 1215, ang demokratikong proseso, maging yung reyna, subject na siya sa trial by jury. So, nag-referendum po sila. Dito sa atin, demokrasya na turingan. Abay, umastang hari, si Karma Digong. Ayun na Karma. Siya lang mag-isa, nagdesisyon. Pwede ba yun? Ano ba ang proseso? Chief architect ng foreign policy ang presidente, kahit sino sa presidente. So siya po ang nag-iisip, nagdidesisyon kung sasama tayo sa mga pinopropose, iminumungkahi o inilalapag, inilalatag ng mga international laws, treaties o mga pagkakasunduan na ganito, no? Pagka nagdesisyon siya, sino ba noon ng presidente? Si Gloria Macapagal Arroyo, na tayo ay sumali sa ICC. So, siya po nag-apply, pagkatapos ng application po niya, bago aprobahan nyo ng tuluyan, kailangan dumaan sa ratification ng mga senador. Hindi ko lang masyado matandaan kung simple majority lang or absolute majority sa mga senador ang kailangan mag-ratify ng treaty, ng the Rome Statute. At any rate, napasa. So, dapat kapag pumalas tayo doon, reverse osmosis. Baliktarin natin ang proseso. Bago magkaroon ng karapatan ng Pangulo, kailangan aproban, i-ratify muna
ng Senado. Pero wala po yan sa saligang batas. So ano sinasabi? Ano ang prinsipyo? Demokratikong prinsipyo, ano po, sa mga ganitong sitwasyon. Kung ang isang puder ay hindi naiatang sa balikat ninuman sa gobyerno, maging sa Kongreso o sa Senado o sa Judiciary, ano po, three equal branches of government, yan po ay laan sa mga mamayan. Tayo dapat po ang magdesisyon, kung aalis o hindi sa International Criminal Court. At sigurado ako, alam ni Karma Digong na ipag-inilaan sa referendum, abay, ilalampaso ang mukha niya sa kalsada. Hindi siya kakampihan ng sambayan ng Pilipino. Pero mo, alisan mo ng proteksyon, alisan mo ng bulletproof, ika nga ang sambayan ng Pilipino. Kumbaga ang ungas na pipirma o sa kakampi kay Digong na kumala sa ICC, ungas nga di ba? Wala sa tamang pag-iisip yun. Pambirang patiso. Anyway, so, saan ba tayo napunta? Dito pa lang po tayo sa selection. Random selection election. So, ang mag-i-elect po ng mga judges, mga prosecutor, ang maging presidente ng ICC po ay yung pong General Assembly. General Assembly yan po yung highest makapangyarihan sa International Criminal Court. Ang General Assembly ng mga bansang kasapi sa ICC. Sila po ang magdidesisyon at ang boto rito na kinakailangan, absolute. Sino ang magno-nominate naman? Siyempre, yung din pong bansa na kasali. Sila po may karapatan na magno-nominate. Anong qualification? Siyempre, uunahin mo na dyan yung may integridad, may integridad, may mga, kumbaga dyan sa bansa mo, di ba, di sa Pilipinas, sino ba ang mga abogado rito? Kasi kailangan may kaalaman din sa batas, hindi lang mga local laws, pati international laws, So, sino ba ang mga abogado rito na itinataguyod talaga ang kapakanan ng sambayanan? Kasi yun ang importante rito. Remember, ang diwa ng United Nations ay for freedoms of man. Freedom of speech, freedom of religion, freedom from fear, freedom from want. So yan po yung mga pangunahing karapatan, kalayaan ng mga mamayan. So sino-sino ba ang kilala niyong abogado dito sa bansa na may ganong integridad na ipinaglalaban ang kapakanan talaga ng mga mamayan? Bagitin ko na, kayo nang bahala kung ito ay ungas o kwalipikado. Halimbawa, si Attorney Topacio, tingin nyo, kwalipikado siya na maging judge, maging prosecutor, o maging pangulo ng International Criminal Court. Ano bang first name ni Topacio? Ang idol nito si Hitler. Pero alam nyo ba, sidebar lang tayo ng konti, si Hitler, paano ba siya naging Hitler? I mean, bakit ba ganun na lang ang kanyang galit sa mga Jews? Bakit? Si Hitler po ay biktima din ng palakasan sa lipunan. Noong mga panahon na gusto po niyang maging artist, artist po siya, gusto niya magpinta. A portrait of my love. Gusto niya maging pintor, doon sa Vienna ba? O sa Sausage, So, siya po ay pili niya na politika. Kumbaga ay naitsapwera siya. At nung mapansin niya, pagka siya po ay nagkakape-kape, nagpapagupit, narinig niya yung mga usa-usapan, mga daing at tinaing, yung pong nagmamanipula noon sa kanilang lugar, Austria, Vienna, Austria yun ay yung mga Jews. Kasi yung mga Jews nung araw, mga magagaling sa negosyo, hanggang ngayon naman So, kontrolado po nila yung politika, kontrolado po na ekonomiya, kontrolado po na yung arts and culture, blah, blah, blah. So, doon po siya tinubuan ng galit, pagkamuhi sa mga Jews.
Kaya nung siya na naging czar, hindi naman czar, ano ba siya naging, anyway, naging naghari-harian sa Germany. Hindi po siya tal na German, taga Austria po ito no? Doon niya isinagawa ang annihilation sa mga Diyos. So, ubusin ang lahi ng Diyos. So, sa isang banda, well, hindi naman dapat na itanim niya sa kanyang puso't isipan yun at isa katuparan lalo na, kasi meron namang ibang pamamaraan para maging patas ang labanan sa kahit saang lipunan. Maging dito sa ating Bayang Magiliw o maging dito sa aming Homeowners Association, may mga pamamaraan na para maging patas ang labanan. Sana dinaan niya sa ganon. So, yun po sila po ang nagno-nominate. So, si Topacio, halimbawa si Harry Roque. Tingin nyo ba magiging kwalipikado pagdating sa dignidad, sa pagkatao, si Harry Roque na maging judge, prosecutor, o presidente ng ICC. What about Sal Panelo? Siya po ba may integridad para maging judge, prosecutor, o presidente ng ICC? Si Miriam Defensor Santiago po, hindi lang siya naging nominado, siya din po ay naging elected na judge sa ICC. So ilan ba ang Miriam Defensor Santiago dito sa ating Bayang Magiliw? Kaya lang po mag-isip kung sino. Si Duterte, abogado din yun. Si Sara Duterte, abogado din yun. Sila ba ay may integridad, dignidad para maging nominado at para ma-elect. Sipin mo, pag ninominate mo, hindi antimano. Ibig sabihin nun, ay judge na po siya. May election pa. Secret balloting among the member states, o party states to the ICC. Ano po na mangyayari? At absolute, so, two-thirds votes ang kinakailangan bago ka mahalal. Siyempre, ito naman mga taga-ibang bansa, magre-research din yan. Malit na lang mundo ngayon, fingering lang kailangan mo, Google search lang kailangan mo, madali mo nang mapagsino ang kahit na sinong tao na nominado. Kahit hindi nominado, kahit sinong tao na gusto po ninyong i-research. Ngayon, dito naman po sa hukuman trial by jury, ang pinaka-the best ay yung po meron sa Amerika, United States of America, random selection. Lahat na 18 anyos patas, marunong bumasa at sumulat, gamit ang sentido komon para tuklasin ang katotohanan, yun po ang pamamaraan ng pagpili sa kanila. Kung ikaw ay gusto mo maging grand jury, grand juror, kung saan ikaw ang kikilatis, isa sa kikilatis, kung may probable cause para sampahan ng kasong korupsyon, human rights violation, land grabbing, drug trafficking, extrajudicial killing, ang sino mang akusado, probable cause lang Hindi po ito, kumbaga, todo sustansya na ebidensya. Probable cause lang, kumbaga, isang reasonable man, ay magkakaroon ng isipan na posibleng ginawa niya ang krimen. Posible ding hindi. Yung posibilidad lang po, sapat na yon para i-indict kahit ang ham sandwich. So, ganun lang po ang kumbaga, threshold ng pagtanggap, pagkilala, dito sa pre-trial chamber, kung si Duterte ba ay kailangan litisin sa trial chamber na. Iba po ang una, ang prosecutor po, independent po ito Hindi po ito hawak sa lig ng pre-trial chamber. Itong mga judges. So, hindi po, independent din po sila. Kaya binoboto din sila, So, hindi po sila pwedeng diktahan
Ganon din po yung pre-trial chamber. Hindi din po under ito ng Office of the Prosecutor at hindi din po siya under ng trial chamber. Ano po? So, meron po silang independence. Yan po, ha? Remember, the cold neutrality of an impartial judge ay pangunahin pong rekisitos sa paglapag ng katarungan. So, malaya po sila, walang nagdidikta. Yung ba mga judges natin dito, maging yung mga justices, no, doon sa Sandigan Bayan, sa Court of Appeals, maging ang mga maestrado sa Korte Suprema, masasabi natin na sila ay mayroong the cold neutrality of an impartial judge, justices, judges, just like Caesar's wife, no? Hindi lamang beyond suspicion, hindi lamang na hindi pa pwedeng pagdudahan, kundi kahit bahid ng konting pagdududa ay ala. Sasabi ba natin yun? Malabo, di po ba? So, doon sa trial by jury, lahat ng 18 anyos pataas, kwalipikado at nirarapol po sa rapol pamamala ng pagpili. Pagdating naman sa mga trial jury, bukod sa irarapol, yung lalabas sa rapol, mga prospective jurors lamang po yun. Dadaan pa yun sa voir dire. Ito po ang final selection process ng jurors na ang panel ay yung pong judge, yung prosecutor, at yung pong defense lawyer. So yan po ang proseso. Ano po? Proseso ng pagpili, no, ng mga jurors. Ano po? Ano yan? Delivery. Lagay mo lang muna dyan. Pagbalik mo na lang. Masakit na babi. Nagla-live streaming na ako. Okay? So, yan po ang konti pagkakaiba, ano po, sa ICC at sa jury justice system, no po. Now, dito po sa jury justice system, nabagit ko na ka, grand jury ang nadidetermina ng probable cause. Dito naman sa ICC, yung pong pre-trial judges, ano po pagkakaiba rito? Sa grand jury, yung pong prosecutor, ang nangangalap ng mga ebidensya at ang ebidensya ng kinakalap, hindi lamang po kontra sa akusado, kundi maging yung pabor sa akusado. At the end of the day, matapos niya makalap lahat na dapat niya makalap, ipipresenta po niya yun sa 23 kataong mga grand jurors. Ano po? Presenta niya yung mga ebidensya, testimonya, kung may testigo siya na hagilap, ano, lahat, ano po, kung kailangan ng special witness, expert witness, ipresenta niya rin. Pagkatapos niya magpresenta, matagal na yung 4 na oras na presentasyon, di po ba? So, lalabas na siya doon sa grand jury room, lalabas yung mga testigo niya, ang may iwan na lang doon, at papasok sa kanilang grand jury chamber, no, deliberation room, ito pong 23 kataong mga jurors. At doon sila magbalitaktakan at magbutuhan kung indictment ba o clean bill ang kanilang ilalapag. Indictment, siyempre, sasampa ng sakdal o akusasyon ang kanilang iniimbestigahan. Nang pasikreto, by the way, Bakit pasikreto? Para pagka nagnegatibo, hindi masisira ang pagkatao ng kanilang target na investigasyon. Pagka naman nagpositibo, hindi makakatakbo kaagad yung kanilang iniimbestigahan. Yan po ang beauty sa grand jury. Ano po? So, magbubutuhan po sila at the end of the day, no, pagkatapos na mahimay lahat ng mga bagay-bagay, pagkaala pong bumuto para doon sa target ng investigasyon, mag-a-appoint pa po yung kanilang presiding officer, yung kanilang foreman, no? Ng tagapagtanggol nung pong akusado o tama, no? Pagkatapos niyan, 12 boto at least, ano ang kinakailangan, either way, conviction or clean bill ang kanilang ilalapag. Sa huling kaso ni Donald Trump, 23-0 ang naging resulta ng botohan ng grand jury para sa indictment ni Donald Trump. Yan po ang beauty ng hukuman trial by jury. Ano po? Dito sa ICC, meron po sila mga pre-trial judges. Pero siyempre, yung mga pre-trial judges po nila, ito po ay kapareho din halos, no?
independent, no ha, at may integridad at talagang sinusunod po nila ang kanilang tungkulin na malayang makapagpahayag ng katotohanan. Kapag ka andyan, sa limbawa, alam niya sa sarili niya na hindi siya lapag ng walang bias, ng katarungan, no po, pwede siyang mag-excuse me po. Pwede siyang mag-request sa presidente na excuse siya doon sa kannaturang kaso. Kapag naman, alam niya na may bias siya, nagpatuloy siya, o pwede din po siyang mapatalsik, i-disqualify po siya ng absolute majority din ng mga judges doon sa ICC. At syempre, dadaan pa rin po yun doon sa General Assembly. Ano po? Siya ang pinaka highest governing body ng ICC. Yung pong mga party states, no, sa ICC. Yan po hindi naiintindihan ng mga ungas naming interim board pa lang at saka mga Elecom dito, no, sa Huwad-Huwa Homeowners Association, no. Abay, pero mo ayaw nang idaan sa General Assembly ang latag ng election rules, no? Pati po yung takda ng monthly dues. Gusto nila sila lang magdesisyon na labag sa batas at may multa na kaakibat. Pambira pa sa patiso. Pero that's another story, no? So, yan po ang pinaka susi talaga para mailapag ang katarungan, yung pong kalayaan. The cold neutrality of an impartial judge. Na makikita sa ICC, kasi yun ay kawangis din na hukuman trial by jury, na wala sa hukuman palakasan na meron tayo dito po sa ating bansa. Ano po, pambirang patiso. Pero ito binulag po tayo ng DepEd, Department of Education dito. Siyempre, sa utos ng mga traidor at kawatan na kuno ay politician sa ating bayan. Binulag tayo sa tunay na dakila at dalisay na diwa ng himagsikan. Ang makapagtatag ng malayang bayan, demokratiko, demokrasya ala Amerika, pagpalawak ng sangguniang bayan at pagpanumbalik back to basic na hukumang balangay, hukumang trial by jury of we, the sovereign Filipino people, justice system na umiiral na sa ating bayan long before sinakop tayo ng Espanya. May sarili po tayong justice system na rito, hukumang balangay, at may sarili na tayong gobyerno. No po? Kanya-kanyang balangay, kanya-kanyang gobyerno. Ano po? Pero yun din ang pabagsak sa atin kasi wala tayong federal republic. Ano po? Hindi kaya siguro yung Amerika nung natuto na kasi sila sa kasaysayan natin, malamang ano po, kaya nung itinatag nila yung United States of America, ginawa po nilang federal government. Ano po? Federal Republic of the United States of America. Pero meron din pang otonomiya to certain extent ang bawat estado. Na siya din gustong gawin dito sa atin, ng ibang mga hindi masyadong nag-iisip ng medyo malalim-lalim. So doon sa Amerika po nung araw, kanya-kanya pong kolonya yun, kanya-kanyang teritoryo. May kanya-kanyang state sila nung mga panahon yun. Originally, parang 13, ano po. Ngayon, nung magtatagsa, ginawa nilang Federal Republic of the United States of America. Ito nga din po, nung itinatag ito, Republic of the Philippines. Pero later on, nagkaroon po tayo ng mga autonomous local government. Para na rin pong federalismo yun, no po. Parang nagpe-federalismo po yun, no po. So, ngayon,
kung gusto natin gawing i-federalize ang Pilipinas, ang magiging pangalan po natin ay Divided State of the Philippines. Kasi isang state lang po meron tayo Pilipinas eh. Although merong mga local autonomy. Maganda din po sana yung adhikain ng mga framers ng 1987 Constitution. Po, wala pong problema dun eh. Di ba? Local government autonomy, regional autonomy ng Autonomous Region of Muslim Mindanao, maging ang Cordillera Autonomous Region, wala po per se, no, masama sinapay doon. Ang hindi lang po maganda, hindi po nila kinilala ang buwis buhay na pinaglaban ni Lagat Andres Bonifacio, sampo natin mga ninunong katipunero. No? Ang pagkakaroon ng hukumang trial by jury of we, the sovereign Filipino people. Yun ang masama. Kaya ang nangyari, imbis na tapyasan nila ang poder ng mga naghahari-harian, abay, lalo nang pinadami ang mga ungas ng mga traidor at kawatan. Pati mga mayors, pwede na po magtatag ng sarili niyang gobyerno, pwede siyang maghari-harian sa kanyang munisipalidad o syudad kasi gamit niya ang hukuman trial by palakasan. Yan po ang what is wrong with our nation. 133 anyos na po, mahaba ng panahon. No po. So panahon na po ngayon, organisahin na po natin. Ating chapter ng Partido KKK 2.0 Demokratiko, partido ng puwersa 99.9% sa puwersa. Sa bawat barangay, bawat munisipalidad, bawat syudad, para handa na po tayo pagsapit ng 2028 sa ating hanay manggagaling ating po mga kandidato. Ariglado. Alright. So, yan po ang salbasyon ng ating nasyon. Hindi anti-political dynasty, hindi federalismo, hindi parlamentaryo, kundi karapatan nating mga soberanong mga mamayan bilang mga juror sa hukumang trial by jury of we, the sovereign Filipino people, justice system. Ito po ang pundasyon, esensya, at diwa, puso ng demokrasya. Ito ang kambal tuko ng demokrasya. Ito ang the epitome of democracy. At ito po ang salbasyon ng ating puwersa, 99.9% support. Isang sagradong boto lamang po natin. Tigi-tigi isang sagradong boto lamang natin. Mababawi na natin ang buong pamahalaan sa mga traidor at kawatan. Mahirap po bang gawin yun? Kung ang ating mga ninuno, buhay nga po eh. Hindi po sila umurong sa laban. Tayo ngayon, salamat sa kanila. May sagradong boto na tayo. Kaya, dapat lang, juror ka. Like. Share, subscribe sa ating Juror YouTube Advocacy Channel. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilates Lagare, PhD Public Administration, Honoris Causa. May God bless us all. May God bless Philippines.